Kung hindi si Recto ang mananagot ukol sa issue ng PhilHealth, sino? Ayon sa Korte Suprema, ang paglipat ng pondong ito base sa provision ng 2024 General Appropriations Act at sa utos ng Department of Finance ay nagkaroon ng grave abuse of discretion na nangangahulugan bang si BBM mismo ang dapat sisihin? At syempre, bago tayo dumiretso sa mainit-init na balita ngayong araw, wag na kayong mahiyang i-like ang video na to at i-subscribe na rin ang channel para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating explainer, balita at maiinit na issue sa bansa. Huwag kalimutang i-hit ang notification bell para wala kayong mamiss. Ayos ba? Let's go! Trending at talagang pinag-uusapan ngayon, unanimous na desisyon ng Korte Suprema, as in 15-0, na ibalik sa PhilHealth ang napakalaking 60 billion pesos na naunang inilipat sa National Treasury. Oo, narinig niyo yan, 60 billion pesos. Pondo yan na dapat para sa health benefits ng milyon-milyong Pilipino ayon sa Korte Suprema. Ang paglipat ng pondong ito base sa provision ng 2024 General Appropriations Act at sa utos ng Department of Finance ay nagkaroon ng grave abuse of discretion. In short, parang sinasabi ng korte, hindi dapat ginalaw ang pondong yan at hindi lang yan. Permanente rin nilang ipinagbawal ang paglipat pa ng natitirang 29.9 billion pesos ng PhilHealth. Ibig sabihin, hindi na pwedeng galawin, lipatin, o ilabas yan sa kahit anong dahilan. Sabi pa ng SC spokesperson na si Attorney Camille Sumeiting, ang ruling na ito ay immediately executory. Meaning, mga kababayan, agad-agad itong ipapatupad. Pero ito ang interesting. Ang mismong refund o pagbabalik ng pera ay isasama pa sa 2026 national budget. So hindi bukas, hindi next month, pero siguradong nakaprograma na. At maraming eksperto ang nagsasabing malaking tagumpay ito para sa proteksyon ng PhilHealth funds, pondo na para sa mga ospital, gamot at health services ng mga Pilipino. At heto pa, dagdag na balita, 4 na justices ng Supreme Court ang nagsabi na walang criminal liability na dapat ipataw kay dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto na siyang nag-utos noon ng remittance ng 60 billion pesos papunta sa National Treasury. Ayon kay Associate Justice Raul Villanueva, parang pinaparusahan mo ang isang taong gumagawa lang ng trabaho niya. So, malinaw sa ilang justices, ginawa lang daw ni Recto ang mandato niya base sa reading nila ng batas noon. Wala raw malicious intent, walang pandaraya, trabaho lang. Pero, kahit ganon, hindi pa rin nagbago ang ruling. Ibalik ang 60 billion pesos at huwag galawin ang natitirang 29.9 billion pesos. Mga kababayan, ang tanong ngayon, ano ang magiging epekto nito sa PhilHealth contributions? Mas gaganda ba ang serbisyo? Mas mabilis ba ang claims? Sinong dapat sisihin nito? Kung hindi si Recto, si BBM ba? At syempre, paano masisiguro na hindi na mauulit ang galitong paglipat ng pondo? Sa ponente, pero may iba't ibang mga opinion. No? Pabor din sila dito sa pagsosoli nga ng 60 billion pesos na inilipat para sa mga unprogrammed projects. No? And meron... Hindi lang 60. 60 yung nanggaling sa loob ng PhilHealth, 60 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Opo. Yan ang dapat ibalik, ha? Opo, nabanggit nga ng Korte Suprema nga dapat na ibalik, pero may iba't ibang mga opinion po ang mga justices, no? Lalo na patungkol doon sa 2024 national budget. Particular na itong nabanggit ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na tingin niya may pag-aabuso una doon sa ginawang urgent, no, yung paglilipat, pati na rin yung pagpapasa urgency doon sa pag-approve, no, ng budget, and at the same time tingin niya sa kabuuan ang 2024
national budget, yung pagdagdag, pag-increase ng mga program appropriations din ito sa kabuuan ay unconstitutional. Hindi lang yung provision na to. Though, iba-iba yung kanilang mga paniniwala. Pero dito si Associate Senior Justice Leonen, naniniwala siyang unconstitutional at dapat ma-reenact kung ano yung budget nila for 2023, yun dapat yung budget nila for 2024. Ano masasabi niyo po rito, Manjay? Tama-tama yan, sapagkat sa totoo lang naman talaga, kahit na sinong, kahit hindi scholar, no? Hindi constitutional law scholar, simple government budgeting na nabiyasa ay makikita kaagad na itong pinirmahan ni President Marcos Jr. noong para sa 2024 ay unconstitutional, illegal, no? As a matter of fact, yun nga, kung talagang merong maglalakas loob na makabansa, na mambabatas sa mababang kapulungan or anybody, isa ito sa pwedeng, anong tawag nito, maging basehan ng pagsasampa ng impeachment proceedings laban kay Mr. Marcos, Admar. Sapagkat maliwanag doon sa concurring opinion ni Justice Leonen na talagang ito'y labag sa saligang batas and therefore hindi dapat ito nalagdan in the same manner itong 2025 budget. Ang pinag-uusapan lang kasi rito 2024 because yun ang nakasaklaw doon sa anong pangalan nito sa mga usapin at hindi lang yan, meron pa tayong pinag-uusapan ditong Philippine Deposit Insurance Corporation Fund na mahigit 100 bilyon na sinikwat din, no, mula sa pondo ng PDIC at ginamit sa kontrobersyal na pagnanakaw sa flood scam, no, flood control, Admar. Opo, kumbaga nakikita nyo rin po ba dahil medyo, alam natin, medyo may katagalan bago na pag-desisyonan ito kasi ang pinatutungkalan dito is yung 2024 budget tapos nagkaroon na ng 2025 budget. Nakikita nyo po ba na kung ano yung ginawa ng mga kongresista dito sa 2024 budget or sa 19th Congress, kung di ako nagkakamali, almost same din ba yung ginawa dito sa 2025 budget na marami din pong pag-question, Manong Jay? Hindi lang almost the same, pinalala pa. Dahil sa ano tawag ito binago lang nila yung salita from pork barrel, from PDAP at DAP, ginawa nilang number 1 allocable, kung ano-anong ginamit nilang term. All in an program, anong tawag nito, allocations, appropriations, which is not allowed. Kaya kung ano-anong mga palusot nila. At hindi lang yon, Admar. Ngayon, pinag-uusapan pa, hindi pa nalulusot yung 2026. Meron pang almost 100 billion na naman na insertion dapat. Ngayon, dahil sa mainit na nga yung sa mga salitang insertion at amendment, ipinasok ito under NEP, the National Expenditure Program, under the Office of the President. Ibig sabihin, ang pwede lang makialam dyan at mag-authorize ng pagpapalabas yung presidente, which was already parang sugar-coated na development allocation program, yung DAP na sinabi na ng Supreme Court noon, panahon ni Presidente Pinoy, na ito ay labag sa batas, labag sa konstitusyon, Admar. Opo, kasi kumbaga halos same din yung gumawa ng 2024, 2025, nasa kalagitnaan ng deliberasyon sa 2026 bago po naglabas ng desisyon itong Korte Suprema po. Nakikita nyo na po ba na napapanahon na para madesisyonan na rin po ng Korte Suprema ito pong mga pag-question din dito sa 2025 para at least maagapan pa natin or baka sasabihin na naman ma-re-enact pero mas maganda na matiyak na naayon sa konstitusyon itong paggagawa natin ng budget kasi nagkakaroon ng domino effect kapag medyo mabagal yung pagkakaroon ng desisyon doon sa kini-question na budget 2024 itong sa desisyon.
Yung 2025, kini-question din. Ongoing yung deliberasyon sa 2026 na maaari din na hango din sa mga kinuha nila mga ideya mula sa mga nakalipas po na budget process po, Manong Jay. Bago ko lang puntahan yan, Admar, mahalaga siguro malaman din ng taong bayan kung bakit pinamamadali ng Palasyo ng Malacanang ang pagpasa ng 2026. Alam mo bakit? Because if it is not passed before the end of December, ay mapipilitan itong, anong tawag nito, na mag-reenact ng budget ng 2025, or if it is declared illegal, hindi nila pwedeng gawin yung mga nagawa na nilang mga palusot na mga flood control nung nakaraan. In other words, they can only act with certainty doon sa mga regular provision. Kumbaga, kung ikaw ay nagbabudget sa gobyerno, they can only work within the program 101 and 102, which is yung mga regular salaries and wages at saka yung maintenance and operations lang ng gobyerno. Hindi nila pwede ngayong galawin yung iba pang pera, kung meron man, na para sa ano pa mang binabalak nilang mga project. Yun ang kaya di ba last week, yun ang tema tema ng mga salita nila Auntie Claire at kung sino-sino pa sa budget. Ang problema ngayon ng gobyerno is wala na yung mga arkitekto nila sa anong tawag nito, in the fine-tuning of the budget. Wala na si Saldico, wala na si Amina Pangandaman. So they will really have to start from zero. Of course, hindi ko naman minamaliit yung kapabilidad ng ibang natitirang anong tawag nito, regular employees or officers ng Department of Budget and Management at yung iba pang nasa under the office of the President. But it is not that easy. Ako, 11 years ako sa gobyerno, hindi ganun kadali ang anong tawag nito, ang pag-prepare, anong tawag nito, ayos ng budget. So yan ang problema. Samot-sari ng problema. Ayusin nila yung budget, pagkatapos saan sila kukuha ng pandagdag dahil nag-approve yung House ng ilang trillion yun na tapos ay expected nilang revenue is only 5 trillion. So problema talagang malaki rito kung magugunita mo nung nagkakaroon ng talastasan between Senator Loren Legarda and Senate President Soto, nagsisimula talagang problema sa House with Swan Singer as Appropriations Committee Chair, following just kung ano yung dikta siguro sa kanya, wala. You cannot expect a budget na talagang ideal for the Philippine governance. Itong PhilHealth letter na to, na si Ralph Recto ang sumulat, na naka-address kay Ledesma, na President and CEO Marlon ng PhilHealth, na sinasabi niyang i-remit lahat ng savings ng PhilHealth sa Treasury 15 days after itong letter na to was received in April. So ito makikita in April 2024, Marlon, ipinag-utos na 'yan. At nakauna ng tranche yan na 60-30. 60. Kasi yung 30 ang napigilan. 60 ang nauna. Oo. Yung 30 dapat follow. Oo. It is likely na hindi nyo nababasa pero this is just to show proof that there is that direction or utos from Ralph Recto, then Secretary of Finance, na pinag-uutos sa PhilHealth na ang pera i-deposito sa Treasury. At nandyan din sa sulat na yan sinasabi na yung pondo na yan na savings supposedly ng PhilHealth ay gagamitin para mapondohan yung mga unprogrammed funds such as yung mga kalsada, flood control, mga ganyan. So nakakita sila ng pera dyan, Marlon, na pwede nilang kulimbatin
So hanggang ngayon, that was in April ha. So nagkaroon din ng mga grupo na nagpetition for the TRO nung labas nung remaining 30 billion, Marlon. So at least yon na na napigilan na mailabas. And finally, a unanimous decision from the Supreme Court na finally pinababalik nga ng Korte Suprema sa Office of the President yung 60 billion na yan. Gawin nyo na ho, pamasko nyo na sa sambayan ng Pilipino yan. Alam mo, Pam, kung matinulan talaga ang isang Marcos Jr., no? Dapat, nagpatawag agad siya ng cluster meeting. Dapat, pinatawag niya, bakit ganito decision ng Supreme Court? Unang-una, saan ba natin talaga ginamit yung 60 billion pesos na yun? I-audit nga yan, kani-kanino napunta. Dahil pinapasoli yan, para kung talagang naibulsan, isoli na yan. Hindi yung ang mangyayari, Pam, kinulimbat na nila, tapos ngayon may kautosan ng kataas-taasang hukuman, ang magbabayad uli yung taong bayan. Hindi ba dapat ang magbayad dito yung mismong nagnakaw at nangurakot at nakinabang doon sa 60 billion pesos na naunang kinuha sa PhilHealth Fund? Ang Office of the President, Marlo, and let's just remind everyone the President and CEO of PhilHealth na si Emmanuel Ledesma, pamangkin ho siya ng Lisa Araneta. And yan yung, alam ko bago nang ng PhilHealth president. Yeah, back then. Pero nung kinuha ho yan, yung 60 billion pesos, yung turnover sa National Treasury, si Ledesma po ang namamahala, ang namumuno sa PhilHealth. Napamangkin ho ni Lisa Araneta. Araneta Marcos na naman. Wow, ibang klase ka talaga, madam. Ikaw lang ang sakalam, nyeta. Alam mo, Marlon, nakaka-worry, no? Let's say ikaw, nasa loob ako ng household ninyo. Ikaw, pamilya ninyo, mga anak mo and all. Tapos ako, sabihin natin kaibigan. Kaibigan, ibig sabihin hindi ako dugo na nandiyan sa loob na. And then here I come, papasok ako sa bahay mo and sasabihin ko, Marlon, meron akong hindi nakikitang maganda. Disiplinahin mo yung anak mo. Uy, Marlon, yung bunso mo, medyo, parang may mali sa upbringing. Hindi dapat ganyan. Discipline. Tatanggapin mo ko? Sino ko para sabihin na alam ko kung ano at paano disiplinahin ng isang Marlon na ama doon na ama ng pamilyang yon at sasabihin na wala ka namang mandato dito sa pamilya ko, Pamela, kaibigan lang kita, bakit ganyanin mo yung mga anak ko? Tapos, sige, sabihin natin may apo ka. Yung apo mo, nasagi yung gatas niya, natapon yung gatas. Tapos, ako na kaibigan, kinuha ko yung bata, pinalo ko sa puwet. Sino ko? Hindi ka ba magagalit? Yun ho ang role ng isang Lisa Araneta ngayon. Nandyan siya sa gobyerno na wala ka naman dapat karapatan na magturo-turo, magmando-mando at magutos-utos and worst, magnakaw. Dahil hindi ka naman opisyal pero ginagawa mo yung mga ganyan. Diba? Bakit mo kami dinidisiplina? Hindi naman ikaw ang binoto namin. At ikaw walang mandato. Wala kang mandato. Diba? Tapos ikaw nagpipiling Pangulo. Kasi nga, tapos, ang asawa mo, mahina, weak, at hindi marunong magka-presidente. Yan. Tapos, etong mga taong involved, yung relasyon sa'yo, yung proximity, ang lapit-lapit. Lahat ng taong na-involved, kung hindi mo BFF, pamangkin mo. Kung hindi mo pamangkin, anak mo. At kung hindi mo asawa, ikaw. Di ba? Anong kasakiman meron ka? Diba? Ganon ka kasakim. Lahat ng aspeto ng korupsyon nandun sila, no? Agri-smuggling, flood control, diba? Substandard na materialis. Tapos, andyan pa pati itong PhilHealth. Yung ginto, nasa na po yung ginto, utang na loob, ilabas nyo na. Diba? At yung mga isyong kinasasangkutan mo na mas napapalala yung imahe ng Pilipinas dahil asawa ka ng Pangulo. Yang involvement mo sa pagkagurgur ng isang Pinoy sa LA, bakit ka nandun? Anong ginagawa mo doon? Yung another BFF, Marlon, na umaming nag-cocaine, allowed sa opisina nyo,
at hindi pa rin nawawala sa opisina ninyo? Anong siniset ninyong halimbawa sa mamamayang Pilipino? Totoo. Totoo. Diba? Lahat na lang related sa'yo. Lahat ng gulo, ikaw. Yung turkey extraction, boses mo. Yung una, audio lang yan, Marlon, no? So lumabas ang video, ikaw talaga ang nag-utos. Anong karapatan mo para utusan ang ISAF na hindi naman ikaw ang boss? And then ang sasabihin mo, if I find out that you use my name or name drop someone, I shall tell my husband not to appoint you. Who are you? Di ba? Extraction kay Secretary Teddy Boy Locsin, boss. Dati ka naman media man at kinikilala ka sa media industry. Dapat magsalita ka na sa ngalan ng katotohanan. Alam mo na yan, total may sinabi ka naman kamakailan na bawal at hindi maganda yung ginawang pagpapakidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panindigan nyo na yan. Gayon na rin kayo, ating Solicitor General Medardo Guevara. Sir, grabe na nanlilimahid na ang bansa. Dapat kayong inaantay na magsalita ng para hindi na nai-spin yung katotohanan. Kasi kahit pa paano, si Mr. Guevara naniniwala ako, super credible yung mama pag siya nagsalita. Si Solgen Guevara. Para naman Marlon, talikuran niya yung kanyang posisyon. Alam niyang nasa tama siya. Alam niyang tao pa rin siya dahil yung prinsipyo niya, prinsipyo niya ang sinunod niya dyan. At sinabi niya, alam mo bakit hindi siya natakot nung nag-file siya ng resignation? At hindi siya natakot na sabihin niya mismo sa pagmumuka ni Lucas Bersamin at saka ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi niya kayang ipagtanggol yung ginawang pagpapakidnap kay PRRD na i-justified nila. Kasi alam natin na ang isang Medardo Guevara, hindi siya humipo ng pera at walang ibubueltang kaso sa kanyang administrasyong ito. Kasi alam natin na ang formula ng bagong Pilipinas administration, ikaw, kapag humipo ka ng pera, tama ba ako, Vince Dizon? Pag ikaw, may mga nakaumang sa iyong kaso, kailangan nyo kaming sundin para palabasin natin na masamang-masama ang pamilya Duterte at palabasin natin na walang korupsyon dito sa gobyernong ito. Pero si Medardo Guevara, paniniwala ako, hindi humipo ng anumang pera yan sa korupsyon. So si Vince Dizon humipo ba? Meron ba siyang kaso? Hindi natin masabi. May kaso pa yun sa BCDA. Yung sa kawali na di ba? Anomalya. Candy Crusher, thank you. Hello, good morning sa mga taga Hong Kong. Meron kami kaibigan dyan. Happy birthday sa kanya ngayon. Hello sa iyo. Happy birthday. Tamayo Garcia, Pangasinan. Ang alin? Sorry. Doon kay Candy Crusher, Pam. Good morning. HK, hello. Tamayo Garcia, family Pangasinan. Ay, hello sa mga taga Ano ba salita sa Pangasinan? Panggalatok. Ilocano Panggalatok? Aro, di ba? Aro is Kapampangan. Panggalatok ang Aro Tama ba ako, Candy Crusher? Oo. Hindi, yun lang Marlon, maibalik lang din natin. Kasi dito sa 60 billion PhilHealth Fund na nignakaw, yung ipinababalik na agad-agad ng Korte Suprema, Marlon. Ang explanation sinabi diyan ni Justice Javier, 'di ba, yung naging paborito nating judge. Ang sabi niya, Marlon, ay, yung kinuha ninyong pera na sinasabi ninyong ipampapagawa ng mga kalsada, paano may enjoy ng sambayan ng Pilipino yung maayos na tulay na yan at mga kakalsadahan na yan kung ang mamamayan ninyo may mga sakit na at wala nang mamamayang may tino ang kanilang kalusugan dahil pati yung para sa kalusugan nila kinuha ninyo. Kaya ibalik na agad-agad. Ang problema, Marlon, ang nagiging problema diyan, wala silang perang ibabalik. Ito yung hindi acceptable sa akin May pera kang ninakaw. Sa bagay, nakaw nga May kinuha kang pera, bakit wala kang maibalik ngayon? At pilit sinasabi na ang pagbabalik ng halaga ng 60 billion na yan ay uutangin na kasama ng 2026 General Appropriations Act na by end of this month, Marlon, pipirmahan na niya. Again, ito, mababalik na naman tayo yung 4,000 pages na yan.
pinag-aralan mo na ba yan ng todo? At ito, Marlon, anong optics ang gagawin ninyo? Anong press release ang gagawin ninyo na ilang line item ang i-revito ninyo just to make it appear na pinag-aralan mo na this time around at hindi mo na mauulit yung ginawa mo last year sa 2025 budget. Diba? And Marlon, matatandaan mo, nag-post si Attorney Vic, no? Kung saan sinabi niya na i-retrieve lang natin kasi maganda yung sinabi niya, Pam. Oo, maganda yung sinabi niya na wait lang. Ito nahanap ko na i-up ko lang ng mabilis. Yung bagay na yan, naninakaw ninyo at kung wari ibabalik, pero yung pagbabalik uutangin, Marlon, ang sabi ni Attorney Vic sa post niya, doble nakaw yan. Kasi hindi dapat at hindi maaari na taxpayers' money ang gagamiting pangsauli sa ninakaw na pondo mula sa mga private monthly contribution ng mga miyembro. Tama ka dyan, di ba? Sabi mo, hindi naman tax yan, talagang direktang pera mo yan Sa ganitong uri ng restitution, doble nakaw at paggisa sa ating sariling mga mantika ang magaganap kung mula sa available funds ng 2026 national budget kukunin ang 60 billion na ninakaw. Pwede palang magnakaw mula sa kaban ng bayan at pag nahuli, magsasauli ang mga magnanakaw o nagnakaw gamit pa rin ang pera mula sa kaban ng bayan. Yun ang hindi talaga acceptable, to be honest. Yun nga yung sinasabi ko, Pam. Bakit ang isang Alcantara nakapagsoli ng pera? Kaya sino ang nakinabang? Sino ang kumuha ng pera doon sa 60 billion fund sa PhilHealth? At kung sino man yun, isoli nyo, mag-ala-Alcantara kayo, mga kamote, di ba?